Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ang ating panglimang pag-aaral sa pagpapaliwanag ng Tauhid. At tulad ng akin na ipangako sa inyo na ang ating itatalakay ngayon ay ang kahalagahan ng pagbahagi ng Tauhid sa mga tao. Gaano nga ba kahalaga ang pag-anyaya sa mga tao tungo sa Tauhid? Hindi lingid sa ating kaalaman, mga mahal kong kapatid, kung gaano kahalaga ang Tauhid sa buhay ng isang tao. At masasabi natin na ito ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Sabi nga ng ilan, mawala na sa iyo ang lahat, wag lang ang Tauhid. Bakit? Dahil kahit mawala sa iyo ang lahat at mayroong Tauhid na natitira sa iyong puso, katotohanan ang mga nawala sa iyo ay papalitan yun ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mas mainam pa. Subalit kung ang Tauhid ang nawala sa iyong puso, ang pagsamba mo at pagkilala sa Allah nawala sa iyong puso, kahit nasa iyo pala ang lahat ng bagay sa mundo, katotoo lang hindi ito palalaguin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Parang isang taong umiinom ng tubig ng karagatan na hindi napapawi ang kanyang uhaw. Sa kanya lahat ang tubig sa karagatan iniinom niya. Isipin nyo gano'ng kadami ang tubig sa karagatan, pero hindi napapawi ang kanyang uhaw. Ganun ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong walang Tauhid sa kanilang puso. Kahit na napakayaman nila, kahit nasa kanilang lahat, pero wala ang Tauhid sa kanilang puso, parang wala din. Wala silang napapakinabangan sa kanilang yaman, kundi dagdag lang na sakit sa kanilang ulo. Ang Tauhid, mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit tayo umiiral sa mundo. Ang Tauhid, ito ang dahilan kung bakit nilikha ang mga bagay na atin nakikita at hindi nakikita. Kung kaya napakahalaga na ito ay atin ding ibahagi sa mga tao. Pagkatapos na ito ay ating nalaman, sikapin natin na ito ay may bahagi sa mga tao. Bakit nga ba? Unang-una, mga mahal kong kapatid, dahil ito ay kabilang sa pagpapatupad ng Tauhid. Kabilang sa pagpapatupad mo ng Tauhid sa iyong buhay ay ibahagi mo ito sa mga tao. Bakit? Dahil kung ikaw ay tunay na naniniwala na ang Allah lang ang lumikha sa lahat, kung ikaw ay tunay na naniniwala na ang Allah lang ang dapat sambahin, wala ng iba, tiyak sisikapin mo na ipaalam din ito sa mga mahal mo sa buhay upang sila din ay maligtas. Upang sila din ay maligtas. Tiyak na ipapaalam mo rin ito sa mga tao sa iyong paligid upang ituro sa kanila ang dahilan kung bakit tayo umiiral dito sa mundo. Ganun, mga kapatid. Yun ang unang dahilan kung bakit kailangan natin na ipahayag ang Tauhid sa mga tao. At para po sa inyong kaalaman, hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagpahayag ng Tauhid, bagkus tayo ang nangangailangan sa pagpapahayag ng Tauhid. Hindi kailangan ng Allah sa atin, o hindi kailangan ng Allah ang ating pagtuturo sa mga tao na ang Allah lamang ang dapat sambahin. Hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagtuturo natin sa ating mga mahal sa buhay na sambahin lamang siya. Hindi. Tayo ang nangangailangan, hindi ang Allah. Tayo ang nangangailangan sa Tauhid. Bakit? Dahil gawin man natin ito, ipahayag man natin ito sa mga tao o hindi, tunay na ang Allah ay tutulungan niya pa rin ang kanyang relihiyon. Tunay na ang Allah ay ipapaabot niya pa rin ito sa mga tao. Tunay na ang Allah ay ipapaunawa niya pa rin sa mga tao ang Tauhid, maging sa pamamagitan man natin o sa ibang mga tao. Subalit napakalaking karangalan
kung tayo ang gagamitin ng Allah subhanahu wa ta'ala na maipahayag ang tauhid na ito. Kaya nga, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu al-'abda ista'malahu." Kapag minahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang alipin, ay gagamitin niya ito. Sabi ng mga sahaba, "Ya Rasulullah, o sugo ng Allah, papaano siya gagamitin ng Allah?" Sabi ng Propeta Muhammad SAW, gagamitin siya ng Allah sa paggawa ng kabutihan hanggang siya ay bawian ng buhay. Gagamitin siya ng Allah sa paggawa ng kabutihan. At ang pinakamainam sa paggawa ng kabutihan ay ang maunawaan mo ang tauhid at ipahayag mo ito sa mga tao. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya ang mga taong nag-aanyaya sa tauhid, kapag tinuturo mo ang tauhid sa iyong mahal sa buhay, ibig sabihin, ikaw ay kabilang sa minahal ng Allah. Bakit? Ginamit kanya sa pagpalaganap ng kanyang pananampalataya. Ito ang unang dahilan, mga kapatid, kung bakit kailangan nating ipahayag ang tauhid sa mga tao. Dahil ito ay kabilang sa pagsakatuparan natin ng tauhid. Pangalawa, mga kapatid, kung bakit kailangan natin ipahayag sa mga tao ang tauhid, dahil ito ay pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kabilang sa kanyang ginabayan. Biyaya, wala nang mas malaki pang biyaya ang gabay na ipinagkaloob sa iyo ng Allah. Wala na. Sabi ng mga ulama, ang pinakamainam na biyaya na ibinigay ng Allah sa isang tao, pinakamainam, ay ang gabay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kahit na ikaw ang pinakamahirap sa lahat ng tao, pinakadukha sa lahat ng tao, pero kung ikaw ay may gabay, nagabayan ka sa tamang landas, namulat ka sa katotohanan na ang Allah pala ang tunay na Diyos na lumikha sa atin, mapalad ka, kapatid. Nasa iyo ang pinakamainam na biyaya. Nasa iyo ang pinakamainam na biyaya. Kung kaya, mga mahal kong mga kapatid, nang dahil dito, obligado sa bawat isa sa atin na binigyan ng biyaya na ibahagi din ito sa mga tao. Kaya sabi na Allah sa Suratul Duha, sa huling talata ng Suratul Duha, sabi ng Allah, "Fabini'mati rabbika fahaddith wa amma bini'mati rabbika fahaddith." At ang biyaya naman ay binigay sa iyo ng Allah, ay ibahagi mo ito sa mga tao. Ibahagi mo ito sa mga tao. Nang dahil sa nalaman mo ang tauhid, bilang pagtanaw ng utang na loob mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pagpapasalamat mo sa Kanya, ibahagi mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Ibahagi mo ito sa mga tao. Kabilang ito sa pagpasalamat mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong dahilan, mga kapatid, at ito ang panghuli, pangatlong dahilan kung bakit kailangan natin ipahayag ang tauhid sa mga tao, dahil sa laganap na pagkalat ng shirk sa ating kapaligiran. Allahu Akbar. Ang paglaganap ng shirk sa ating kapaligiran ay mas malala pa kaysa paglaganap ng COVID-19 sa ating kapaligiran. Mas malala pa. Dahil ang COVID-19 ay sa 2019 nag-start, December 29, 2019. Pero ang shirk, noon pa, hindi ka pa isinilang, nagsimula ng kumalat ang shirk. At mas maraming mga tao ang gumagawa ng shirk sa ating mundo kaysa mga taong gumagawa ng tauhid. Allahu Akbar. Magtulog-tulugan ba tayo? At hindi pa nun. Hindi pa nagtapos dun. May mga tao pa. May mga tao pang nagsusumikap na ipalaganap ang shirk. May mga tao pa, Allahu Akbar, hindi natutulog para lang ipalaganap ang shirk. Ginagamit nila ang lahat ng kanilang kakayahan na pwede nilang gamitin upang ipalaganap ang shirk. Social media, mga channels sa TV, mga radio stations, mga dyaryo, mga pamphlets, mga libro, mga paaralan, mga tulong, pinansyal, iba't ibang klaseng instrumento
ang ginagawa nila sa dahilan lamang na ipalaganap ang shirk. Ang shirk, ang pagsamba sa iba bukod sa Allah. Allahu Akbar. Makikita natin kapag ang isang lugar ay merong trahedyang nangyari, binagyo halimbawa, pupunta doon ang iba't ibang sekta ng mga pananampalataya, na nagkukunwaring dala-dala nila ang salita ng Diyos at ginagamit nila ito. Sa anong paraan? Sa pagtulong nila sa mga tao. Tulong pinansyal, tulong tirahan, tulong medikal, ano pa mga tulong sa mga napinsala ng bagyo, napinsala ng baha, napinsala ng lindol, napinsala ng tsunami, ginagamit nila yon. At pagkatapos na tulungan nila ang mga tao, ay ipapahayag na nila daw kuno ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos kuno. Ipapahayag na nila, a'udzubillah. Gumagastos sila mga kapatid para lang ipalaganap ang shirk. Dinadamay nila ang mga taong walang kamuwang-muwang na maparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Dinadamay nila ang mga tao, ang mga bata, ang mga matatanda, ang mga mahihirap, mga dukha. Gusto nilang akayin papuntang impyerno. A'udzubillah. A'udzubillah. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, lalong-lalo ng ating mga pamilya. Napupuntahan sila ng iba't ibang mga tao sa kanilang bahay, sa inyong mga bahay, bibisitahin. Kunwari, dala-dala daw nila ang salita ng Diyos. Dala-dala daw nila ang tinatawag na magandang balita. A'udzubillah. Magandang balita daw. Magandang balita? Tama. Binanggit yun ng Allah sa Quran na magandang balita ang dala-dala nila. Sabi na Allah, "Fabashshirhum bi'adabin alim." Bigyan mo sila ng magandang balita na sila ay paparusahan sa impyerno. A'udzubillah. Isang uri ng pangungutya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong walang pananampalataya. Ginagamit na Allah ang salitang magandang balita sa kaparusahan upang mas lalong mahirapan. Parang kinukutya ng Allah ang mga taong hindi sumasamba sa Kanya. Sige, wag kayo sumamba sa akin. Bigyan ko kayo ng magandang balita. Balita na kayo ay ipapasok sa impyerno at paparusahan ng painful, napakasakit na parusa. A'udzubillah. Ito ang ginagawa mga kapatid ng mga tao sa panahon ngayon. Tayo na nasa atin ang tauhid, magtulog-tulugan ba tayo? A'udzubillah. Kaya ba nating matulog na ang ating pamilya ay hindi Muslim? Kaya ba nating mag-relax, matuwa na ang ating asawa hindi Muslim? Ang ating mga anak hindi mga Muslim? Mamatay sila na hindi sila mga Muslim? Mamatay sila na gumagawa ng syirkul akbar? A'udzubillah. 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 At nalaman mo na ang sino man ang gumawa ng syirkul akbar, katotohanan ay hinding-hindi na patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At katotohanan na ipinagbawal mo, na ipinagbawal ng Allah sa iyo na manalangin ka na siya ay patawarin ng Allah. Bawal yun. Sabi na Allah sa surah At-Taubah, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu ay yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." A'udzu billah. Sa surah At-Taubah, sabi ng Allah, hindi maaari sa isang propeta, hindi maaari sa isang propeta at sa mga mananampalatayang Muslim na humingi ng kapatawaran para sa mga taong namatay sa shirk, mga mushrik, kahit na ito pa ay kanilang mga malalapit sa buhay. A'udzubillah. Bakit? Dahil nalaman nila na itong mga taong namatay sa shirk ay papasok sa impyerno. A'udzubillah. Hinding-hindi na sila aahunin ng Allah subhanahu wa ta'ala magpakailanman. A'udzubillah. Isipin mo, ang iyong mahal sa buhay susunugin ang iyong mahal sa buhay. A'udzubillah. Kung susunugin ang iyong ina sa iyong harapan, ano ang mararamdaman mo? Kaya mo ba? Kaya mo bang isipin yun? Susunugin ang iyong anak sa iyong harapan. A'udzubillah. Hindi mo kaya isipin yun. Paano na lang kaya kung sa kabilang buhay
apoy, na ang init ng apoy sa kabilang buhay ay 70 times ng init ng apoy dito sa mundo. Sabi ng isang sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ang apoy dito sa mundo ay sapat na bilang maging parusa. Sapat na ang init bilang ito ay maging parusa sa mga hindi mananampalataya. Paano na lang kaya kung dudublehin pa hanggang 70 times? A'udhu billah, sa impyerno." At ang apoy sa impyerno, mga kapatid, nung ito ay likhain ng Allah, ito ay kulay puti. At nung ito ay pinainit ng Allah ng ilang libong taon, naging kulay pula. At nung ito ay pinainit pa ng Allah ng ilang libong taon, naging kulay asul. At nung ito pa ay pinainit at pinainit at pinainit pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ilang libong taon, ito ay naging kulay itim. At ang impyerno ngayon ay kulay itim ang apoy. A'udhu billah, a'udhu billah. Ito yung pangatlong dahilan, mga kapatid, kung gaano kahalaga na ipahayag natin sa mga tao ang tauhid. Ang pagsamba lamang sa tunay na Panginoon na lumikha sa atin. Ipaliwanag natin sa kanya na si Jesus ay hindi Diyos. Bakit mismo si Jesus ay merong kinikilalang Diyos? Kung siya ay Diyos, bakit siya sumasamba? Mateo 12, versikulo 29. Sabi ni Jesus, "Pakinggan nyo Israel. Pakinggan nyo Israel." Sabi ni Jesus, ang Diyos na ating Diyos ay isa lamang. Sinama niya ang kanyang sarili na may kinikilalang Diyos sa salitang ating. Kung Tagalog ka, naiintindihan mo ang salitang ating. Ibig sabihin, kasali yung nagsasalita na nag-aangkin na may Diyos. Ang Diyos natin siya ay isa. At binanggit pa niya sa Juan 17. Juan 17, talata 3. "At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw," tinuturo niya ang kanyang kamay sa kalangitan, "na ikaw ay kikilalanin ng nag-iisang bugtong Diyos at si Jesucristo bilang iyong isinugo." Napakalinaw, mga mahal kong kapatid, na si Jesus ay hindi Diyos, bagkus siya ay isinugo lamang. At ito ay pinatunayan din ng Quran sa Surah Maryam chapter 19 talata 36. Sabi ni Jesus, "Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu, hada siratun mustaqim." Sabi ni Jesus, at katotohanan, ang Allah ay aking Panginoon at inyong Panginoon. Siya ang inyong sambahin, ito ang matuwid na landas. Itong tatlong bagay, mga kapatid, na ating binanggit ngayon, na nagbibigay sa atin ng linaw kung gaano kahalaga ang pag-anyaya sa mga tao tungo sa pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitin ko, ang unang dahilan, ito ay kabilang sa pagsakotoparan mo ng tauhid. Ito ay kabilang sa pagsamba mo sa Allah. Pangalawa, ito ay kabilang sa pagpapasalamat mo sa biyaya na ibinigay ng Allah sa iyo. Pagbigay ng utang na loob sa Allah na ibinahagi mo sa iba. Pangatlo, dahil laganap ang shirk sa ating panahon, sa ating lugar. Mismo sa ating sariling tahanan ay ginagawa ang shirk. Mayroong shirk. A'udhu billah, a'udhu billah, a'udhu billah. Sa ating sariling tahanan ay may mga taong nag-aanyaya upang sunugin ang iyong mga mahal sa buhay sa impyerno. A'udhu billah, a'udhu billah. Sikapin natin, mga kapatid, na ipahayag sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga tao, kung gaano kahalaga ang tauhid at kung gaano kadelikado ang shirk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.